Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang paglabas ng katotohanan. Sa kabila ng tagumpay ni Mia sa pagsasara ng pintuan, ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Habang sila ni Aling Mila ay naglalakad pabalik mula sa kuweba, naramdaman ni Mia ang malamig na hangin na tumama sa kanyang balat. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa pagod o sa isang bagong panganib na nagbabadya. Aling Mila, ano ang mangyayari sa atin ngayon? Tanong ni Mia, na nag-aalala. Paano na ang mga nilalang ng dilim? Ang pintuan ay naisara, ngunit ang kanilang paghihiganti ay hindi magtatapos dito. Sagot ni Aling Mila, may mga makakaligtas, at ang mga ito ay maghahanap ng bagong daan upang makapasok muli. Ngunit bago pa man makapagpatuloy, isang boses mula sa likuran nila ang umalangaw-ngaw sa hangin. Mia! Sigaw ng isang babae, ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at takot. Si Ligaya, isang kapitbahay ni Aling Mila, ay nagmamadaling lumapit. Wala na yatang pag-asa ang mga taong katulad mo. Lumabas mula sa likuran ni Ligaya ang ilang iba pang mga tao mula sa kanilang barangay, ang mga mukha nila ay puno ng takot at puot. May mga dala silang mga pang-akit, mga piraso ng insenso, at iba pang mga gamit na tila may kaugnayan sa mga ritual ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Si Mia, isang mangkukulam. Sigaw ni Ligaya. Ang kanyang amuleto ay patunay na siya ay may ugnayan sa dilim. Ang lahat ng nangyayari sa ating barangay ay dahil sa kanya. Mga kababalaghan, pagkamatay ng mga hayop, at ang mga kabataan na nawawala, lahat ay dahil sa kanya. At ikaw. Dagdag ni Mang Tomas, isang matandang manguukit sa kahoy, ipinaglalaban mo siya, Aling Mila. Hindi ba't ikaw ay naliligaw rin? Kung si Mia nga ay may kapangyarihan, ikaw ay bahagi na rin ng kasalanan. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon-tipon, at ang mga mata nila ay puno ng galit. Minsan, ang takot ng tao ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga maling akusasyon. Si Mia ay hindi nakapagsalita agad. Nahulog ang kanyang tingin sa amuleto sa kanyang kamay, at ramdam na niya ang mga mata ng mga tao na nag-aakusa. Sa mga mata ng nakararami, wala nang kaibahan ang amuleto sa mga ipinagbabawal na gamit, patuloy ni Ligaya, at ikaw, Mia, ay naging dahilan ng pagkabagsak ng aming mga pamilya. Hindi na kami papayag na ang sino man ay magdala ng ganyang malas sa aming lugar. Si Aling Mila ay tumayo sa harap ni Mia, at tumingin sa mga tao. Tumigil kayo! Sigaw niya, ang tinig ay malakas at matatag. Hindi siya isang mangkukulam. Siya ay isang batang naglakbay upang iligtas tayo mula sa mas malaking panganib. Siya ang nagtakda ng pintuan ng dilim. Kung hindi siya umaksyon, tayo ay mawawala. Ngunit ang mga tao ay hindi nakinig. Ang takot at galit ay patuloy na dumadaloy sa kanilang mga puso. Si Mia, habang nakatayo sa gitna ng mga akusasyong iyon, ay nagkaroon ng isang matinding realisasyon. Ang kanyang laban hindi lamang laban sa dilim. Ito ay laban din sa mga maling pangunawa ng mga tao. Kung ito ang turing nila sa akin, hindi ko na kailangang magtago, tahimik na sinabi ni Mia. Kung ang amulet ay magdadala ng takot sa inyo, kung ang mga nangyari ay itinuturing ninyong aking kasalanan, wala na akong magagawa. Ngunit tandaan ninyo, hindi ang amulet ang may kasalanan. Ang dilim na naghahanap sa atin ay hindi nagpapakita ng anyo ng paborito o kaibigan. Nasa loob natin ito, at ang bawat isa sa atin ay may kakayahang humarap sa takot. Tumingin si Mia kay Aling Mila. Hindi ko alam kung paano nila ako makikilala, pero ang mga ganitong akusasyon ay parte ng laban na ito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Nais ko lang magpatuloy na maging bahagi ng paghilom ng ating mundo. Ang paglisan ni Mia. Naiwan si Mia at Aling Mila sa gitna ng mga galit na tao. Ang mga kasamahan ni Ligaya ay nagsimula ng maglakad palayo, ngunit ang mga mata nila ay puno pa rin ng galit at puot.
Hindi pa rin nila tanggap ang katotohanan, at hindi pa rin sila makapaniwala na si Mia ay isang tagapagtanggol. Hindi sumagot si Mia. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang puso. Hindi lang laban sa mga nilalang ng dilim ang kailangan niyang harapin. Kailangan niyang labanan ang pananaw ng mga tao na nagpakulong sa kanya sa isang mundo ng pagdududa at takot. Huwag mong isipin ang mga iyon, sabi ni Aling Mila, tinapik siya sa balikat. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa sarili. At sa huli, ikaw pa rin ang magsusulong ng ating kaligtasan. Habang lumalakad sila papalayo, unti-unting lumabo ang paligid. Ang sinag ng araw ay nagbigay ng liwanag sa kanilang daraanan, at sa gitna ng dilim, naramdaman ni Mia na ang amuleto sa kanyang kamay ay kumikislap. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.